What's up mga kanom-nom? So yan, pupunta ulit tayo sa isang kainan, magre-rate ulit tayo. Pero yan, gusto ko lang i-share na kung kilala niyo ako o sa mga hindi pa nakakilala sa akin talaga, I had a 12-year-old dog na sa akin siya since 3 months old siya. And naging baby ko talaga siya. And sa amin mismo ni direct naging baby namin siya. Na sadly, nung August 20, pumanaw na siya, she passed on. Due to old age, probably multiple organ failure na kasi so wala nang magawa rin yung mga vet. So anyway, yun, we're trying to cope, every single day we have accepted the fact na wala na siya, pero mahirap, lalo na kung ang trato nyo sa kanya ay family, ay baby. Yes, may iba sa atin, sabihin, aso lang naman yan, hindi naman dapat yan bibigyan ng attention or whatever. Pero, yun, pero sa amin, she was our baby and it's hard. Even doing the vlog, mahirap. Yun. Anyway, sa mga susunod na vlogs natin, unti-unti kong ipopost din yung pictures ni Clipper para rin, kasama rin natin siya sa tagumpay natin sa pag-vlog. Yan. So, moving on, pupunta tayo sa Mr. Pares, kung saan ito yung isa sa mga sobrang nagtitrending ngayon at mainit na pinupuntahan ng mga celebrities. Nung kailan lang ata, parang si Ivana nagpunta doon. So, yun, pupuntahan natin yun. We will try it and review it. Mga kanomos from Cainta to Timog, grabe yung pakikipagbakbakan namin dyan sa ulan na yan. Malakas, humihina, lumalakas, humihina. So, pero at least nakarating tayo kahit maulan. Andito na tayo sa Mr. Pares, mga kanomnom. They are located at 92 Mother Ignacia Avenue Corner, Timog Avenue. Meron nga silang paraffol dito na Aerox. Medyo mahaba-haba na yung pila nung nandiyan kami. Pero natuwa kami sa kanila dahil yung pila ang bilis lang. As in, dire-diretso ka lang. Tapos, once na may natapos na kumain, parang siguro mahaba na yung 2 minutes, 3 minutes na nakatenga yung mga plato doon. Pero so, nalilinis kagad nila. So, nakakatuwa din. Tapos, ang linis ng food, ang linis ng mesa, maayos yung pila. Maganda yung sistema nila dito. So, yan. And actually, mga kanomnoms, dapat mag-uugbo tayo. Kaya lang hindi yun natuloy dahil ang lakas ng ulan din nung time na yan. At nakita nyo naman sa vlog natin, maulan. Sa Ugbo daw kasi maraming tao pag weekend. So, trinayin natin dito. Sayang nga hindi ko nakunan dyan. Meron silang isang staff na habang nakapila ka, kinukuha na niya yung order mo para pagdating mo dyan sa nagbibigay ng food sa harap, bibigay mo na lang yung paper tapos ready na siya. Nalimutan ko pala i-post dito yung menu nila. So, check nyo na lang to. At ang in-order namin ay tag-isang Mr. Pares Overload, yung 250. Yun yung pwede mong orderin para makasali ka dun sa raffle ng Yamaha Aerox. Because, why not? Masyadong nagpaparamdam yung bone marrow dito, grabe. Anyway, mga kanomnoms, ayan, let's try it. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. That's the fat jiggling, my friend. Ay! Ang first bite. Sarap talaga yung bone marrow nila. Mga kanomnoms, trivia, hindi ako mahilig sa pares. Kaya nung mga nauuso yung mga pares overload, hindi talaga ako kumakain. I mean, hindi nyo nakikita na nag-vlog kami nun kasi hindi ako mahilig. Pero since matagal na tong trending tong Mr. Pares, let's try it. Hindi siya aircon, medyo alfresco siya yung lugar niya. Pero okay naman, hindi naman din siya mainit. At saka okay yung ambience. Para siyang malaking cafeteria yung datingan niya. Pero okay, malinis talaga. Wala silang chicharong bulaklak. Out of stock, mga kanomnoms. Pero ang masasabi ko naman, yung bone marrow, hindi siya tunaw sa sabaw. Kung nakikita nyo naman, at jiggly siya. So props to them. Tapos yung beef chunks niya, malambot, tender. Even yung beef fat, masarap din. Yung sabaw niya, sakto siya. Alam mo yung may mga sabaw na hindi talaga nila tinatapangan yung lasa kasi para ikaw na mismo yung magtimpla. Pero ito, yung lasa niya, sakto lang sa gitna. Pero meron siyang timpla. Gets nyo ba? So, kaya yung ginawa namin dyan, hindi namin siya tinimpla ng anything. Kinain namin siya as is. Pero it's all good. Para sa akin it's all good. Tapos mga kanomnoms, alam niyo yung mga restaurant o yung mga karinderya or whatever you call them na nag-eatery na nagbibigay ng only rice. Pero yung ulam nila, hindi siya pang only rice. Meron nga pang half rice lang o kaya pang isang rice lang. Tapos ina-only rice nila kahit kulang na yung ulam. Eto, I understand kung bakit may only rice, may only sabaw, may ganun sila. Kasi ubos na yung kanin mo, ang dami mo pang ulam. Hindi tinipid ang servings, ang portioning ng mga meat, hindi siya tinipid. And lasang fresh yung pagkain, yun yung masaya. Yung kanin lang medyo matigas ng konti kasi parang nakalagay na ata siya dun sa lamesa. Pero pag nilagyan mo na nung fried garlic, okay na siya. Tsaka marami naman silang condiments dyan. Pwede nyong ilagay, pwede nyong timplahin to your liking. Pero sa akin, sa sarili kong palette, sa palette ni Direk, solved na to. It's worth the drive. From Cainta to Timog, again, it's worth the drive. Yun.
Mga kanomnoms, that's it for us. Last bite na to. Last bite, mga kanomnoms. Alright, mga kanomnoms, let's rate Mr. Pares. 1 being the lowest and 5 being the highest. We will rate Mr. Pares as 4.8 over 5. Bakit hindi 5? Kasi out of stock yung kanilang chicharong bulaklak. We were looking forward to it pa naman. Pero kung babalikan, of course, sa tingin ko babalikan. That's it, Pansit. It's a wrap.